Ito ang Yamaha Sniper na may tuturing na rin natin isa sa mga sobrang sikat na underbone 150 category dito sa Pilipinas. Dahil sa looks at syempre sa kanyang abilidad at performance na di lang daily use ang hatid ay pwede din gawing sports bike. At marami na nga nagpatunay dyan mga idol, hindi lang kamote kundi mga iba't ibang professional race tracker at nanalo na sa iba't ibang kompetisyon na gamit ang Sniper na ito o motor na ito. Pero sa paglabas nga ng Winner X150 kamakailan lang mga idol ay siguradong hati na naman ang bentahin nito pagdating sa merkado ng mga underbone 150 category. Ang tanong dyan mga idol, sulit pa ba ito bilhin para gawing partner for daily use? At practical ba ito kesa sa ibang 150 underbone category? Magkano ba ang presyo nito? Pasok pa ba sa budget? Alamin natin yan sa video na ito. Para magsagawa ng review, walkthrough, and price update regarding sa cash and installment nito mga idol ay nandito tayo sa isa sa mga pinagkakatiwalaang motor dealer dito sa Pilipinas, ang Motor Trade Motorcycle Corporation. At dito sa branch nila sa Santa Cruz, Zambales ay samot-saring mga quality, durable at syempre affordable na motorcycle ang mabibili mo dito. Depende sa pangangailangan at kagustuhan mo. Merong Yamaha, Honda, Kawasaki at Suzuki na siguradong di lang forma ang atid nito kundi mas maaasahan mo sa pang-araw-araw na gawain. Para sa iba pang detalye, marahil bisitahin ang kanilang opisina at sila ay bukas magmula Lunes hanggang Sabado until 8 AM to 5 PM. Kahit ano pang hinihintay nyo, sugod na sa pinakamalapit na branch ng Motor Trade sa inyong lugar. Kaya wag nang magpahuli, basta motor na sigurado, i-motor trade mo na yan. Yeah boy! Welcome to Haji Motovlogs and this is Yamaha Sniper 155 Standard Edition. Let's go! Unahin natin sa kanyang makina na mayroong kargadong 155cc engine displacement, single cylinder, single overhead cam, 4-stroke po siya, 4 valves na po, at gumagamit ng liquid cooled para sa pagpapalamig ng makina at wala po itong kickstarter. Ang fuel system naman nito ay fuel injection mga idol at meron po siyang average na 40 km per liter para sa kanyang mileage. Pero depende po yan sa walwal mode o tipid mode. Ang transmission naman nito ay manual transmission po siya na mayroong 6-speed manual gear shifter na gumagamit ng clutch at cambio. Ang fuel tank capacity naman nito ay merong 5.4 liters at ang oil capacity para sa change oil ay 1.10 liters. Para naman sa bore and stroke mga idol, 58mm by 58.7mm na may compression ratio na 10.5:1. At para naman sa performance mga idol, ang maximum power naman nito ay 17.8 horsepower at 9,500 RPM na may peak of torque na 14.4 Nm at 8,000 RPM. At ito pa mga idol, ikutan na natin ang motor na ito. Ano-ano pa ba ang maibibigay na satisfaction sa atin ng Yamaha Sniper 155 Standard Edition? Let's go! Unahin natin sa kabuuang disenyo na merong very aggressive, sporty look design. Kahit saan ay may pagmamalaki na underbone motorcycle. At ang kulay nito ay blue and black. At meron siyang maliit na windshield para sa head design niya mga idol, para sa aerodynamic effect. Headlight naman nito ay nasa kanyang handlebar na kung saan mas safe ito lalo na sa gabi dahil sumusunod ito sa galaw mo na LED ang gamit. At sa bandang ibaba naman ay merong premium logo ng Yamaha. Hindi mawawala yan mga idol. At sa bandang gilid naman makikita natin na merong nakasulat or equipped na po ito ng Diasil technology na kung saan all aluminum cylinder na po ang gamit nito para sa mahabang gamitan, para sa mas mabilis na pagpapalamig ng makina, increasing engine performance at mas magaang na timbang ng motor. Pagdating naman sa kanyang front look ay very sporty din. Mayroong daytime running light na napakaganda at napakasolid lalo na sa gabi. At sa signal lights naman ay naka-separate position po ito mga idol na makikita sa bandang gilid ng motor at ordinary peanut bulb ang gamit nito. Suspension naman sa unahan ay gumagamit ng telescopic fork, single disc brake with 1-pot caliper naman. Para sa kanyang braking system, mags po ang ginamit niya na may sukat na gulong na 90/80-17 at tubeless na po ito. Dumako naman tayo sa bandang likuran mga idol. Para sa kanyang disenyo, napakaganda dahil naka diamond style ito at gumagamit
gumagamit ito ng LED. Para naman sa signal lights ay ordinary peanut bulb, pero ang kagandahan nito, meron po siyang flexible stem para kung sakaling matumba ka ay di basta-basta ito masisira o mababali. Ang suspension sa likuran ay center monoshock absorber mga idol, disc brake, one pot caliper naman ang braking system na may mags po ang gamit na mayroong 120/70/17 na tubeless po ang gamit. Para naman sa hatak, gumagamit ito ng chain drive with chain cover or chain guard na mayroong rear and engine sprocket mga idol. Dito naman sa kanyang cambio ay gumagamit po siya ng half gear shifter, napaka-sporty look talaga mga idol, at equipped po ito ng slippery clutch for smooth gear shifting. At ang Sniper ay equipped na po siya ng BVA o Variable Valve Actuation na kung saan activation siya ng 4 na balbula para sa lakas at liksi for better performance in any road condition. At dito naman sa kanyang muffler, napaka-sporty din mga idol with plastic guard cover. At gray and black naman ang color combination nito. At mapunta naman tayo sa itaas mga idol, unahin natin ang switches and controls. Sa kaliwa ay merong high and low, pass switch, turn lights, busina. Sa kanan naman ay merong kill switch, hazard, and electric starter. Sa controls naman, sa kanan ay meron throttle control with brake lever sa unahan. Sa kaliwa ay hand grip with clutch lever at foot brake pedal naman para sa likuran. Ang console panel naman ito ay gumagamit ng fully digital meter na kung saan mas readable at accurate ang mga meter at gauge na dapat mong malaman na merong one button selector at meron po siyang Yamaha logo. Syempre naman. Pagdating naman sa kanyang susian ay gumagamit ito ng shutter lock key na kung saan meron pong takip ang mismong susian. Napakasip nito sa mga magnanakaw. At meron din itong seat opener para sa convenient ng pagkabukas ng kanyang underseat. Para naman sa wet packs, yag balls at ekop nyo mga idol ay malapad na puan, malambot na foam ang gamit at very stylish ang design na merong synthetic leather ang gamit. Pag-usapan naman natin ang kanyang body dimension mga idol, unahin natin sa haba na merong 1975mm, lapad 665mm at ang total na taas nito ay 1085mm. Pasok na pasok at very smooth sa mga heavy traffic lalo na sa mga city driving. Pwedeng ipasok-pasok at isingit-singit kahit walang pampadulas. Ang seat height naman nito ay nasa 795mm at ang timbang nito ay 119 kilograms. Para sa reference nyo mga idol, ako po ay 5'4" in height na mayroong 57 kilo na may angking kapugian at artistahing taglay at merong macheting pangangatawan. At nung inupuan ko nga ito mga idol ay nakatingkayad na po ako, pero sa handle ay no problem dahil magaang naman ito para sa akin. Last but not the least mga idol, ang presyo nito with regards sa cash and installment via Motor Trade online website. Unahin natin sa cash na merong 123,900. At para naman sa installment nito ay meron po siyang down payment na 15,000 at sa monthly installment na 36 months is 5,749. Paalala lang mga idol, ang presyo nito ay batay lamang sa Motor Trade online website. Kaya pwede itong magbago, depende po yan sa lugar, promotion, o bawat dealer na pupuntahan nyo. Kaya wag sana magtampo kung biglang tumaas, ay syempre bumaba na rin. At ayun na nga mga idol, natapos na rin ang walang kwentang kwentuhan natin dito sa Sniper 155 na standard. As usual ay sulit pa rin para sa akin kung ikaw ay mahilig sa dual purpose like sports with daily use activity ay pasok talaga ito sa'yo. At sa forma naman nito ay di pa rin papauli, pero sana dumating na ang ABS version dito sa Pilipinas para mas safe lalo na sa maraming kamote na ginagawa ng habit makipagkarera at makipagtaasan ng ihi pagdating sa usapan ng top speed. Pero kung ikaw nga ang tatanungin, oo ikaw idol, ikaw nga. Dahil mas magaling ka pa rin sa akin at napaka-perfectionist mo mga idol. Ano nga ba? Sulit nga ba o hindi? At kung motor mo ay Sniper ngayon, anong masasabi mo sa motor mo? At sino-sino o anong motor ang pinakain mo ng alikabok? I-comment mo na nga yan para mapag-usapan na. Bago tayo magtapos mga idol, shoutout muna sa ating barbero na look fresh mga idol. Para sa gupit na malupit, i-look fresh mo na yan. Para tapusin ang video na to, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga ganitong klaseng impormasyon tungkol sa mga bago at lumang mga motor. At i-like at i-follow nyo na rin ang ating munting page na Haji Motovlogs TV. Ito po si Haji from Haji Motovlogs. Thank you for watching and peace out.